Cocomustahan Central. Hello po, taas po kamay! Ayun, so welcome po ulit. Ang ating tema po ay ang sama-samang pagsulong ng coconut farmers at industry development. So kami po ang magiging host nyo ngayon. Ako ang host po. Ako po si Becca, Coco Girl ng PRM, at ito po ang Coco Babies, bago po, Sidnax pa lang po siya. Hello po, ako po si Angela. Maraming salamat po sa inyong pagdalawa sa pagtitiko na ito na naglalayong pag-usapan ang kasalukuyang kalagayan at kinabukasan ng industriya ng EO sa Records. Thank you. Sabi kanina ni Joey, akala ko usapan ganito. Marami pala. Dapat welcome po. For those who don't know, PRRMNB, ang Philippine Rural Reconstruction Movement po, in case you haven't heard, was established in the Philippines in 1952. Ano pa rin magsaysay for rural reconstruction. And then over time, developed and advisory and decline. Then from 86 on, na-revive. No? Pero within that, before the advisory, coconut has been part of the certain PRRM. But we cannot really say na tampok at yun ang ginagawa ko. Paano kasi pinasukan namin. But starting a few years back, sabi namin, let's make coconut one of our focus for our campaigns and our programs. So, ang nangyari po bakit nagkaganito? Wala namang grand plan eh. Nagsimula ako sa Marinduque, may PRRM chapter, may organizing. Yung tatlong farmer reps ng PCA, sabi, pag-forum tayo dyan. Pag-host kayo. So, the first Cocomustahan was in Marinduque. Dumating yung tatlong PCA farmer reps at hinos ng PRRM. Nagkatahan sila, maganda. Kaya sabi nyo, ni na Eileen at Becca, kasi that time, ang PRRM kasama ng Kilos Bagyo, may program kami with Region 4A tungkol sa seed nuts. Sabi, gawain tayo ulit ng isang Cocomustahan sa Cavite naman. No? So the second Cocomustahan was in Cavite. But then, hindi na lang yung PCA at saka coconut farmers, inimbita na namin ang iba't ibang companies na bukas, no? Whether food, tumating yung export, mga iba pa. So afterwards, sige, where is next? No? The primary motivation for this is from another path. Traditionally po, NGOs working with coconut has mainly focused sa issue ng coconut farmers. Small coconut farmers. Kasi nga kasama ang PRRM doon sa Kilos Bagyo. Nandito mga veterano, including laging nakahatak mula sa pumunoy ng retirement si Joey Jan. Ang issues talaga ng farmers. And traditionally, we were also thinking na dapat kasama processing. Hindi naman, pero normally SMEs, yung relationship sa industry associations, yung larger players, hindi traditionally nagtatakbo. Not that we are going to come and have a unified subject. Let's find ways at saan ba pwede magtulungan because the voices of the whole industry is a combination of the farmers, the processors, the exporters, nandiyan pa yung advocates, marami academic. Sabi namin, maybe we should open a space. Pero hindi minsanan, sana mag-regularize natin na may forum na ginamit na lang na Cocomustahan. So, kumustahan lang. But hopefully, at the end of the day, after the initial conversations, we are not in a hurry to common platform. How do we maintain this momentum na yung tinig ng buong industriya, pero if you look at the team, using the CFID, farmers and industry development, dalawa eh. No? Kasi alam naman ang industry, kung walang farmers, ano ipoprocess nyo? So, again, thank you very much po, and I hope the day will be a meaningful use of your precious time and energy, and hopefully connections will be deepened that are already there, and new connections will be made. Because we really need to build a conscious, systematic, purposive constituency for the coconut industry. We are biased to ensure that inclusive yan so that the farmers and the individual will benefit. So yun po ang diwa at rasyonal ng ating Cocomustahan. Marami pong salamat. Of course, si Agnes Cristobal. British Coconut Oil Association. Thank you. Thank you very much for convening this Cocomustahan and of course Early and the team. For the record, I really wanted to have this venue
to have this conversation, as mentioned by Ed. We have been trying to do this continuously, either as an association, personally, advocacy, whatever, and let us continue the fight. Now more than ever, we need to be united, di ba? At saka, syempre, vested interest, anong nangyayari sa pondo ng CFIDE. If we can help improve the utilization, why not? Yung para bang, nandito naman tayo, pasensya na lang kasi may taga-PCA dito. Tulungan natin sila para ma-improve natin ang utilization ng CFIDE. Maraming salamat. I hope to see you at the later this afternoon. Magandang umaga po. Ako po si Reneo Rosales Cecilia, pero mas kilala po ako sa tawag na Karen. Ako po yung kasamahan ng Kilos Magpuniyo, pero ako po ay tagapagbalas ng kilusan ng mga samahang magsasaka. Kung naalala niyo po, kami po yung naglakad mula Davao, Manila para mabawi yung coconut levy sa ilatanding at mailabas yung pera sana na naka-deposito sa gobyerno ng Pilipinas. At sa kagandahan pong resulta ng aming advokasya, nagkaroon po tayo ng Republican 11524. Dahil bago kami naglakad, nagbayad na po kami ng panakalasa ng presyo ng panakalasa 14. So, kasama ko ba yan si Sir Joey? Ang kaisahan, ang choir, at saka ang PRM, yung panahon na naglalakad kami. At nagpapasalamat po ako kasi yung hirap at pagod na yun ay nagluwa ng isang Republican 11524 na meron tayong CFIDP na pinakikinabangas mas malawak na bilang ng mga magsasaka. Kami po ay sa aming pong advokasya, hindi lang po nagpapasalamat po kami sa CA, lalo na yan sa Region 4. Kasi nabigyan nga po kami ng pagkakataon na maging bahagi ng programa ng pagtatayo ng mga nursery. Pero ang pangarap po namin ay hindi lang nursery. Bilang mga advocate po ng coconut farmers, pinapangarap po namin na yung 80% na niluluwas natin na raw materials ng coconut abroad ay dapat yung ginagamit natin sa lokal, katulad ng Indonesia. At sa dako pa roon, inaasahan po namin na kapag puro pagtanim ng maraming puno, na iginamit naging programa ng ating kasalukuyang Pangulo, inaasahan po namin hindi na labis ang ating iluluwas. Ay kung kaya namin pagyamanin, kaya sinasabi yung BCO, pagkatapos sinasabi yung cream, tapos yung sapal. Kung yung sabaw po ng nyug na pagbibiyak namin sa nyug na natatapon ng salupanan at umaas yung salaw sa harap ng aming tabangan at matitipon yun at magagawa pa ng ibang pamamaraan. Maganda po yung sinabi nyo na mature coconut water ang kukuhain. Kung yan po yung mapagyayaman natin ay tila nalalamit na po yung pangarap namin na pagpatak ng nyug sa lupa. Mula rin sa bunot, bao, sabaw, laman, at hanggang charcoal po. At saka iba pa mga byproduct ng coconut ay pakikinabangan at nakakawit sa bawat presyo dito. Yung balik ng kill sa mga magsasaka. Gaganahan po kami magsaka. Kung magkakaroon po ng mga shared facility sa Kanayunan, halimbawa ko Tagalog, Quezon po kayo. Pero susulit kami ng lugar ay doon sa bayan. At yun, ginigili pa po sa Lucena. Dalawang oras ang kalahati bago makarating ang trabaho doon. At ramdam namin ang kahirapan. Pero alam namin na naging toothpaste, sabon, etc. Pero yung porsyento ng mga produktong iyan ay hindi sumasayang sa palad at sikmura ng mga magsasaka. At hanggang ngayon ay maganda naman at tumataas ang presyo ng okra. Pero ano kaya kung itong krisis na ito ng pagkukulang natin sa fuel ay madagdag natin yung coconut butyl ester. I-blend natin, mas mataas, mahagdan sa kasalukuyang diesel natin. Baka naman mapansin kami. At alam ko naman na hindi malayo yung mangyari yun. Pero sana naman, mula sa CMA, doon sa kita sa CMA, ay mabigyan din ng biyaya yung mga magsasaka. Kasi iniipon ito ng mga kumpanya. At mahalagang, mabigyan kami ng kapartida, sabi nga na matatanda, maging bahagi kami upang sa galang natin itong industriya ng buong sa dulo. Maraming salamat. Let's welcome Pepe. Thank you, sir. Sir. Okay, thank you very much, PRRM, for initiating this Mustahan session. This, andito lahat. Kanina nakikinig ako ng mga hinaing, mga recommendations, mga problema. Andyan po lahat. Andyan lahat ang elemento. But the problem is, there are missing links. Bakit? Hindi nag-uusap. Okay? So ito yung kailangan natin na dapat madalas yung pag-uusap. Dito sa coconut industry, wala dapat sipuhan dito. Napakalaki ng industriya ng coconut,
At merong kalalagyan ang lahat sa coconut industry. Ang problema natin is yung sikuhan. Before I retired, para ma-set up namin yung how to address the MOA, kasama namin through the assistance ni RM June sa Region 4, nag-conduct tayo ng para ma-set up namin yung protocol on how to conduct the inspection of our mga planta. May 18 planta sa Region 4A. Sa mainland, lang yan, 18 ang planta dyan. Ang tawag dito, oil mill lang yan. Okay. Nabibigyan ko kayo ng example, bakit naging advocate ako ng value chain management. Ako nag-infuse nito when I was in DA at saka yung cooperative system na dapat i-angkla sa cooperative yung mga government projects, government-funded projects for sustainability purposes. Sa value chain, okay, sample. May hinawakan akong project focusing on cassava processing. Cassava processing, BMEG yung pinakamalaking market, local market. Local, BMEG is hindi siya tumatanggap ng, or hindi siya nag-issue ng PO kung walang at least 50 hectares na standing crop. Sino ngayon, with our comprehensive agrarian reform, meron pa bang isang farmer na nagmamayari ng 50 hectares? Wala na, di ba? Kahit yung ating mga kooperatiba, nagrupo siya, hindi rin lahat merong ganoon. So, anong ginawa namin? Value chain management. Okay, ikaw group 1, kung ikaw yung merong pinakamalaking standing crop, 20, kasi 50 ang kailangan mo, di ba? Okay, you have 20. Ako cooperative dito sa kabilang barangay, kabilang bayan, ay meron akong 10, merong 15, merong so hanggang nabuo ninyo ngayon. Ako ngayon ang pinakamalaki, ako ang papasok kay BMEG para magkaroon tayo ng PO. So kung magsisikuhan tayo, patay tayo lahat dahil hindi tayo makakakuha ng merkado, di ba? Pero kung magtutulungan tayo, mag-alliance tayo, hindi naman kailangan papatungan ni kasi, well, depende sa agreement ninyo. Pero kung ako, bibenta kung anong kanya. Kung 15 hectares yung kanya, dito worth of the 15 hectares, yun ang sa kanya. Sa akin, 20 hectares, 20 hectares ang sa akin. Diba? Ganun dapat tayo. Ang importante niyan is uniformity. Dahil kailangan yung standards. Yun yung isa sa ating mga problema. So sige, pag-usapan bakit kailangan natin tutukan itong global market trends ng coconut and coconut products. Go ahead, please. So, unang tanong, why we need to understand and keep updated on the global trends of coconut? Bakit? Number 1, internationally traded ang coconut. So, whether ako, ordinaryong farmer ako, or ako ay local copra consolidator, apektado ako sa lahat ng galaw ng coconut industry or sa lahat ng galaw, lahat ng mga regulations doon sa international market. Apektado tayo. Next, please. So, yan yung ating top 10 export. Of course, number 1 is the coconut oil. Nandiyan yung mga traditional export natin. Yung baba is yung ating mga emerging products. So, nandiyan si BCO, nandiyan si coconut water, and dyan yung ating coconut and coconut. Next, please. So, ito. Kanina, top 10 export ng Pilipinas yun. At top 10 export ng coconut oil, they know exactly what is the value of coconut oil. Pag-issue pa lang ng magkaroon ng global pandemic, pag-declare ng pandemic, tinawagan ako agad ng isang US na mag-order sila ng ganito karami at magpapalipad sila ng aeroplano, special flight to pick up our BCO and other sugar products. So, ibig sabihin, they know exactly the importance, health and wellness importance ng coconut product. Pero tayo, hindi natin ito ganun nabigyan ng pagpapahalaga. In 2022, ayan, number 6 pa rin ang ating coconut oil, nalaglag ng ating banana. Kasi ang ating banana industry daw ngayon, saging na sila. Double C na sila, saging. Yung ating yung ating cocoa sugar industry, ang ating sugar industry ay matabang na, ang ating pineapple ay nawala na po ng asin. So yun yung mga So medyo, we have all the elements, ang kailangan lang is itutok lang sana yung mga investment support. Yun yung medyo nandyan lahat ng elemento. CFIGP is a complete package program. Bakit hindi mo mararamdaman? Ramdam nyo na ba? Hindi pa, di ba? Ako ngayon, paglabas ko sa PCA, nandun na ako on the ground, working closely on the ground. Kikita ko talaga. Hindi mo mararamdaman. Yung mga trainings, wala. Yung mga binigay na mga processing facilities, it's not really helping them. In fact, I already requested, in-inform ko na kagad, feedback ako kagad yan kay Admin Butet, na ipa-review yung design ng PhilMec, yung pinamimigay ng PhilMec ngayon because it's not helping the farmers. Sa ngayon pa lang yan before the giyera ng Middle East. How much more ngayon? Bakit? Ang design nila is kailangan, may motor. So, kailangan mo ng gasolina.
And then, ang kailangan doon sa biomass naman ay rice hull. So kung ikaw ay malayo sa rice mill, sabi nila, ma'am, ang laki-laki ng gastos namin doon sa pag-haul pa lang, no? Rice hull. So, is it really helping the farmers? Meron namang mga design, di ba? Na-establish na namin yung protocol kung paano i-ano yung white copra at paano i-ano yung low mash mowa na copra. But it's the design. Malaking epekto ang design ng dryer. Okay, so ayan, no? Highest jumper ang ating 2021, no? And then 2022, bumaba siya. But despite of the trend, talagang ano pa rin tayo. Pero yung 2022 natin, kung bakit malaki yan, dahil yan sa giyera ng na-distort yung supply system. Next. So, noong 2023, naandyan pa rin ang ating coconut oil. Number 2, top 10 export ito ng Pilipinas, ha? And then in 2024, naandyan pa rin po ang coconut oil. Still number 6 or number 7. Number 6. So, ang ibig sabihin, talagang isa sa mga pillars of the Philippine economy ang coconut industry. But, napakalaking but, no? All caps, both. The problem is, crude coconut oil, pinakamalaki nito. Diba? So, number 4, bakit kailangan natin intindihin? Kahit ako ay ordinary farmer or kahit ako ay consolidator na, dahil po tayo po ang Pilipinas ay signatory to international agreement. So, saklaw tayo lahat ng mga international policies kung meron sila. Dahil papunta doon yung ating kung hindi natin ilalabas yan, that's okay. Dahil we are the one controlling the standards, we are the one controlling the prices. Pero dahil nandun, ikaw ay saklaw ng lahat ng galaw, kahit anong galaw doon. Magkakaroon man ng gera, yung gera ay napakalaki ng impact sa atin. But it could be a opportunity and nandyan din yung risk, di ba? So, second question. Kanina ang question natin is, bakit kailangan natin intindihin? At bakit kailangan maging updated tayo sa mga kaganapan sa global market? Second ngayon is, ano ngayon? Yung current trend sa coconut and coconut products. Next. Ano ba? Bakit palaki ng palaki? Ang ibig sabihin, yung trend talaga is pataas ng pataas, ano? So, number 1 is the building population, global population. Nasa 8 billion na tayo in 2022, and the latest record ng UN is nasa 8.25 billion na tayo. So, in-expect nila na by 2030 ay papalo na tayo sa 9 billion global population. So, syempre, kung may tao, ano hinahanap ng tao? Pagkain, di ba? So, hindi pwedeng walang pagkain. Walang inumin, hindi pwede. So, nandun yung paglaki ng populasyon, nandun din yung paglaki ng demand. Okay? Second is yung changing dietary habits ng ating mga because of the global pandemic, naging conscious tayo sa mga talagang grabe na rin naman kasi, So, nagbago, bumalik tayo doon, back to the basics tayo. So, yun yung isa sa nagtulak na tumaas yung mga demand for our coconut products. Then, pasok sa mga ating coconut products. Sa health and wellness, benefit of them. Yan din, of course, yung improve online retailing network. Ito yung positive na nangyari, positive na hindi nakakasakit noong panahon ng pandemic. Umayos yung ating online retailing network. So, yan yung maganda ngayon. So, kung titignan natin yung trend, talagang pataas, di ba? Nakikita natin yan, talagang pataas siya. So, expected yan in 2024, 21.7 billion. Hanggang yung, but in 2033, in-expect nila na tataas siya ng 53.4. Normal pa ito na sitwasyon when this was projected. How much more na meron ka ng Middle East crisis. So, ayan yung coconut oil market din ng US. Ang US ang pinakamalaking export market ng biofuels. Pero sila rin ang isa sa pinakamalaking producer. Pero being the biggest producer, sila rin ang pinakamalaking consumer ng biofuels. And then you have the renewable energy law ng European Union. So, ang target nila is minimum 42.3% of the renewable energy by 2030. But there is an indicative goal na 45% by 2030. The minimum nila is 42.5, but their target, meron silang indicative target na 45% by 2030. And then, andyan yung agreement ng International Maritime Organization na lahat ng mga barko ay dapat magsisiro, na rin sila, fossil fuel by, dapat ang kanilang is 5 to 10% of the energy by 2030. So, gaano kalaki ang global market ng biofuels? Barko mo, European countries, EU is 27 countries, and then the US. Next. So, ano ang comparative advantage ng coconut oil as compared to other vegetable oil?
ito yung pinaka dahil dalawa lang ang meron tinatawag na lauric oil. Yung coconut oil at PKO, palm kernel oil. Hindi, pag sinabing palm oil, galing sa bunot yan. Pag sinabing palm kernel oil, yun yung galing sa laman. At yun ang merong kamukha siya sa coconut. Kamukha lang, hindi kasing ganda ng coconut. But still, yeah, mas maganda pa rin. Yeah. May palm kernel, may lauric acid ang palm kernel oil, but still, kahit sila ang taga-palm oil, masasabi nila, mas maganda pa rin ang lauric acid in coconut. So ito yung mga industriya na hindi pwedeng palitan sa coconut test. Yung sustainable aviation fuel, ang pinaka-best feedstock pa rin. Sa lahat naman ng biofuels, best feedstock pa rin ng coconut oil. So, EU, ngayon, in 2025, meron na silang 2% requirement sa lahat ng aeroplano na mag-take off. Take off ha? Pwede ka ba mag-take off, hindi ka magla-landing. So, sabihin, kung galing ka sa pag-landing mo, pag-take off mo dapat, kung nag-landing ka doon na wala ka pang 2%, paglipad mo dapat ay naka 2% ka na. Aviation fuel, ha? So, just imagine kung gaano karaming aeroplano yung lumilipad sa EU alone. 2%, 6% by 2030, 20% by 2035, and 70% by 2050. So, napakalaking opportunity talaga dito sa coconut. But again, the problem is, crude coconut oil ang ating nilalabas. Okay. The next. Lahat ng flights na, kahit saan siya pupunta, basta mag-landing at mag-take off ka in any European country, dapat naka 2% ang SAF ka. Next is for coconut shell. Ito, meron na nakalabas na yung na galing siya ang sodium ion battery ang kanyang gamit. Sodium ion battery ang from coconut shell. Meron tayong investor sana yan, last 2023 pa kausap. The problem is wala tayong support na research. And by that time, kailangan pa ng further research kasi medyo loose pa kasi yung activated carbon kung gagamitin siya as battery. Madali pa siyang mag-drain yung battery niya. So yun yung kailangan how to compact para kaya niyang makipag-parehas kay lithium. Why? Bakit ang kailangan sila ng alternative sources? Ang lithium kasi is minimina yan. The global market now is regulating lahat ng mineral extraction. O yan, yung mga matagal na binubuno ni Miss Agnes. Ito, matagal, 2018 pa namin binubunong itong coco board hanggang ngayon wala pa kami plantang may tayo dahil walang partner. Second, coco pallet, pareho sila ng problema. In fact, nagpunta na ng India ang coco pallet, I think. Malaking opportunity sana sa atin yun, nandito sila lumapit sa atin. Yet, wala naman, hindi nasuportahan. Ayan. Dito kailangan ang suporta ng gobyerno. Okay? Yes. Coco coolers. Coco coolers. Merong planta niyan. The first processing plant is established in Cebu. Hindi naka-take off dahil walang suporta. Okay. Nandun ang planta. In fact, I'm reaching out with David na para iyan natin kung merong interested private company to manage the implementation. And then, bioengineering. Mandated yan. Asahin yung RA 11524. Dati nung panahon ng Secretary Singson ng DPWH, napakataas ng utilization natin. And that was only mandated under a memorandum circular. Ngayon, 2021, in-approve yung iyong RA 11524 na wala, namatay ang iyong core industry. So yan yung mga pagkas ang nagmamandate niyan, di ba? So there's something in our implementation of the law, di ba? Push, sabi ko ka na, dyan lahat ng elemento, hindi na itulak na maayos, hindi na pagdugtong-dugtong yung galaw ng lahat ng mga actors. Next. Coconut water, a cellulosic material. Napakaraming pwedeng paggamitan nito. Medical patch, nakulang ng CH ng patch, nawala ang CH ng patch. Antok na ako. Okay. Plant-based paints. Ang kwarto ng opisina ng inventor natin ito, ang pintura nila is plant-based. Magaling na po sa nabali ko. Alam ko ng chemistry. And then biolubricants. Ito yung sinabi ko kanina. Napakalaki ng merkado nito ngayon dahil Europe will be implementing the MOAs ito, the Mineral Oil Hydrocarbons Regulation. So, hindi na po pwede yung hindi food-grade lubricant ang gagamitin in processing any coconut and any coconut-based food products. Actually, lahat ng foods. But ang nakita kasi nilang pinakamataas ang MOH contamination ay sa vegetable oils. Okay. Next. So, domestically, ano nga natin? Yung 100
million natin, napakalaki ng merkado na yan. Si Miss Melvin, nung nasa DTI pa yan, palagi akong, Miss Ben, halika, merong Switzerland na, Miss Melvin, 8 billion lang, 8 million ang total population ng Switzerland. Natatalanta ka na. Hindi ka natatalanta. Sa Metro Manila pa lang, 20 milyones na. MSME, dito ka, tutok ka sa domestic market. Okay? Pero dapat standard ka pa rin. Para anytime na gusto mong lumipad sa global market, you can. Hayaan na natin yung mga malalaking magpalipad ng ating produkto sa ano. Kasi anong problema? Number one, compliance to food safety requirements, to other regulatory requirements. Hindi napapasa doon ang ating mga MSME. Second is yung volume requirement. When we face the global market, hindi kilograms ang pinag-uusapan doon. Tonelada. Minimum ay isang container van. O 4 na container van. 40-footer. Isang container van, 40-footer minimum. Paano ngayon? Paano ngayon kung malaki lang ang planta mo? Kaya kami yun yung palagi ko kahit ang amas, sinasabihan ko yan, always look at the supply base. Kasi yung opisina ko sa PCA, yan ang bagsakan ng lahat ng problema. So yan, nandiyan ang PIDP, yung shared service facility ng DTI. Of course, yung rapid nila, ng kapatid din ni PIDP, pare-pare na, ang design nila. And then mayroong bago ang GAR, yung VISTA, Value Chain Integration for Transformative Agrarian Reform Communities. Exactly the same with rapid and PRDP. Number one is low productivity. Bakit low productivity? At tapos ang palaging kinakampanya nila is magtanim tayo ng palm oil dahil mas maraming production ng palm oil on a per hectare basis. Yes. Kung Malaysian at Indonesian tayo ang system of producing palm oil. Dahil plantation management talaga yung plantation system at plantation management is in place. But tingnan nyo, we have 90,000 hectares of palm oil ngayon. Ilan lang dyan, pabalik-balik na ako, nabaybay ko na yan from Davao to Caraga. Talaga nakikita ko, kailan mamumunga itong palm oil na ito? Dahil hindi namumunga ang palm oil kung hindi i-fertilize. So ang palm oil, ang coconut, ang tinitingnan kasi natin palagi is yung Malaysian model. Malaysian model at saka Indonesian model. Plantation yung kanila so lahat ng suporta ay nandiyan. Now, yung sinasabi nila, mas maganda ang palm oil dahil ganito kataas ang production per hectare as compared to coconut. Aba mo ang pagkikare mo naman sa palm oil ay siyang ibibigay mo sa coconut. Tree of life kaya si coconut, no? Kahit hindi siya tree. Di ba? So second, ito, kaya pinunahan ko ito dahil napaka-importante ito. Yung low productivity kasi yung pag-care lang ito. Yung early transfer of product ownership. Ito papasok ang value chain development. Yung sa subdivision. Anong ibig sabihin ng early transfer of product ownership? Di ba si farmer, product yung package, sabi ni DTI, we will convert our coconut farmers into cocopreneur. Sabi ko, wala namang coconut farmer na hindi entrepreneur. Naniwala hindi. Meron bang coconut farmer na hindi entrepreneur? Wala, di ba? Kung meron kang 10 coconut trees using the 45, o sabihin na lang natin, nag-iisa yan, so meron kang 50, yung dalawa meron kang 100 sa isang buwan. No? Anong gagawin mo sa 50 coconut mo? Pagulong-gulungin mo na sa bakuran. Di ba nagbibenta talaga sila? So it could be whole nut or cobra. Ngayon sa pagkukopra, sigurado kayong farmer kayo. Sa pagkukopra pala, nakahire na kayo ng mga laborers eh. So hindi kayo farmer, you're managers. Sabihin mo Miss Lisa na hindi entrepreneurs ang ating coconut farmers. Mga yan, farm managers yan. Nakahire ng labor. Di ba? So, yan lang, i-improve lang natin yung kanilang nandiyan lahat. Diba? Hindi yan sila entrepreneurs talaga. Walang farmer na hindi entrepreneur. It could be holnut, buko, copra, uling, yan yung kanilang basic products without further value addition. Yun yung early transfer of ownership na sinasabi ko, siyang number 1 ang cause ng poverty sa farming communities. Why?
Okay, ako si coconut farmer. Binenta ko, it will be walnut, for desiccating factories kasi walnut binibenta ko, no? For oil mills, cobra. Ano? So, pag walnut ang binenta ko, nandun na kaagad. Binenta ko na kaagad eh. So, kunyari sa Franklin Baker ang pinagbentahan ko. O si Franklin Baker naman may-ari ng nut ko. O binili ni Franklin Baker ng 15 pesos per nut. Anong nandun sa 15 pesos per nut? Nandun ang water, nandun ang shell, nandun ang meat. Sa meat, ang dami mong pwedeng gawin. So, ibenta man niya, kikita man si Franklin Baker ng 1,000 doon sa isang kilong niya, eh wala nang ginagawa si farmer. Diba? Wala na. Kasi na-transfer na yung ownership eh. So, yun ang kailangan natin i-address. Paano? Kailangan kung 5 proseso lang yung product natin, dapat at least doon sa 4 na proseso, farmer should remain as owner. Ibig sabihin siya yung nagpo-proseso and part owner. Ibig sabihin, sa cooperative niya binibenta yung kanyang raw materials. Kasi kung siya ay membro ng cooperative, he remains as part owner of the product. Diba? Kung tutusin niya, actually, pwede na tayo, kung hindi na mahalaga ang coconut oil, pwedeng tumutok na lang tayo sa coconut water. Ganito. Diba, 4 na coconut ang 1 kilong cobra. Kalahating litro ang isang regular na coconut. So, ibig sabihin sa 1 kilong cobra, 2 litro ang tubig mo. Magkano ang coconut water na litro ngayon? Sabihin na natin 115 kasi ang pinaka mababa ang is pure gold, yan yung pinaka among na so 115, so nasa 115 to 150 yung naandun na sa but sabihin na natin farm gate 90 kung kayo nag-process 90 na lang per liter ang ano natin. Ilan yung tinapon mo? Dahil tinapon mo yung 50 pesos na cobra, tinapon mo yung 160. O diba? Tingnan tayo, tapon na natin yung Yes, actually binigyan namin si Senator Kiko ng ano na. Binigyan kami ni Senator Kiko ng nasa PCA ko. Congratulations ng ano. Ito yung vote natin na hindi namin. We are only utilizing commercially 8.5% of our coconut water from our 14.5 billion. From that 8.5%, we are earning 150 million US dollars. Kaya ako'y natawa, in-email ko kagad itong mga partners natin sa DTI at pati mga friends natin sa DA. Sabi ko, grabe ang hype nila sa ube, di ba? Ube, durian, ganyan. Sabi ko sa aking boss natin sa DA, Sir, bakit grabe ang hype nila nito mga? Tinignan ko, paano ba palagi talaga ang export value nito mga ano? Export value ng durian was only 1.28. Export value ng ube is 4.3 something. Sabi ko, kahit uling sabi, hindi mananalo sa uling namin ito eh. And yet, di ba, in terms of budget, in terms of support, talagang hindi pinag-uusapan ang coconut. Yan yung palagay, ako lang pinakamaingay talaga. Ako lang ang may lakas ng loob na mag-iingay doon sa DA. So ito yung napakagandang ginawa ng PRRM, yung mag-network ng platform na doon pwede mag-usap. Kanina natuwa ako dahil nung makita ko, wow, the hunter and the hunter din nandito. Sino yung hunter? Sino yung hunter? Alam mo, ito yung pinakamagandang nangyari sa lugar ko. The hunter kanina, he retired as the product head of product training and doctrination office ng ANP, si General De Mesa. Ito yung head ng ating education sa mga pulang. Pero itong dalawang ito, pareho po ito silang mga sounding boards. Yung pala yung hunter. Yeah, the hunter and the hunted. Tumatawa yan sila. Sabi ko, ang PCA, dalawa lang yung nagmamanage siya. Don't be hunter, hunted. Okay, go. Low material balance utilization. Ano yung sinasabing low material balance utilization? Pinaka is number 1 is show early transfer ownership. Second is low material balance utilization. Ibig sabihin dito, yung tinatapon natin yung meat lang ginagamit natin, tinatapon yung tubig, tinatapon yung bunot, tinatapon yung bago. So we are only utilizing 8% of our husk, 8.5% of water, and 42% of our husk. So fragmented effort. So ito na yung sagot, no? Kahit pa paano is magkadugtong-dugtong, magka-rinigan man lang tayo na masakit ang ulo ko, masakit ang tiyan ko, meron pa lang dito ng gamot dito. So yeah, yes, okay. BCO, pest and disease infestation, kasi napaka-weak ng ating border control. So yan yung problema natin.
So, tanong, paano natin i-capture itong mga opportunity na ito? Napakarami naman pala. Nandiyan ang mga programa, nandiyan ang merkado, nandiyan ang mga players, paano? Next. So, number 1, compliance to food safety and other sustainability and market required certification. That's the number 1 basic requirement. Ang ano nila is kung hindi pa certified ang farms as PhilGAP, at least the farmer is already trained on GAP. Compliance to EU regulation, ito yung bakit napakahalaga sa atin, ito yung pinakamalaking merkado ng ating coconut products. 60% of our export ay papuntang EU. Ngayon, meron silang palabas na itong MOSH-MOA regulation, which ang unang tatamaan ay copra production. MOSH-MOA, mineral oil hydrocarbons, ang kanyang regulation. There are 2 categories within the MOH regulation. Number 1 is the MOSH, the mineral oil saturated hydrocarbon, and the MOA, the mineral oil aromatic hydrocarbons. Saan ito nakukuha? Mga lubricants, mga pintura sa mga sako na ginagamit. Lahat ng mga contaminants. Anong risk nito? Nakatutok na sa MOA. Usok ng ating mga usok na sasakyan. Di ba? Karamihan ng copra ay binibilad lang sa kalsada, sinasagasaan ng mga tricycle. Tapos pagdating sa oil mill, naandun din, di ba? Yung kanilang mga payloaders, hindi. Pero ngayon with the, hindi pa kasi na-improve ito, ang ating mga exporting companies ay talagang nagre-require na yung MOA. But for my observation, doon sa aming, mas advanced ang ating Mindanao group as compared to Luzon group. Is it the copra industry that has a problem? No. It's the program and support of the government that has a problem. PCO, nung pumutok ang PCO, nung pumutok ang merkado ng cocoa sugar, ng bunot, ilang bilyon ang binuhos ng gobyerno for that? Ikutin niyo ang buong Pilipinas, gaano karami ang decorticating machines, gaano karami ang binuhos ng mga PCO processing facilities, gaano karami yung binigay na cocoa sugar processing facilities. Sa copra na siyang nanay ng pinakamalaking industriya, meron bang programa ang gobyerno before that CFIDP na namimigay kahit timbangan man lang, palakol man lang? Meron bang gano'n? Moisture tester man lang? Di ba wala? Oh. So, ang question natin, ang copra industry ba ang problema? Di ba ang programa, pagsutok sa programa, ito yung pinakamalaki, the nana of your biggest industry and the lola of your emerging industries. And yet, ito yung nakalimutan bigyan ng suporta. Oh, pagdating doon sa tawag nito, barangay consolidator, sabihin ni consolidator, ito lang presyo ng copra mo, pangit yung copra mo. Makaribat ba si farmer? Hindi. Dahil wala siyang moisture tester, wala siyang calibrated na timbangan, wala man din siyang tapahan na maayos. O diba? O sino ngayon ng copra industry ba talaga may problema? Hindi ang industry ang may problema. It's the development and management of the copra industry ang may problema. Meron tayong batas, 1365, series of 1955. Batas ko yan. Yan, hindi po sinusunod. Yan kasi food safety is everybody's business. There is no food security when there is no food safety. Dahil pag hindi safe ang food, hindi daw yan food. Yan ay lasting. Ito yung potential risk ng MOA, no? Ito ay ang pinakamasano is yung MOA. Yung sa iyo po ito unang narinig sometimes ilang taon na ito kay cancer, di ba? Nalala mo yung minag-inspect sa ating lake oil? Sinuli kasi sa amin. Yes, so matagal na yan, ibig sabihin, hindi pinapansin. Di ba? Ngayon, naghigpit na ang EU talaga. So, pinakamataas daw na level ng MOH ay nakita nila sa vegetable oils, which hindi naman kasi natin matidinay kasi nakita naman natin kung pausukan naman talaga yung copra natin ay bongga, di ba? Oh, kung ibilan naman sa kalsada, bongga-bongga natin yung usok ng sasakyan, mga gulong na tumatapak. Di ba yung friction ng gulong, isa yan sa source ng MOA. So ito na yung, kanina pinakita yung mga yung yan, tinitingnan na yung ating biodiversity. Kaya kailangan natin yung ating research na hindi lang po sana sa pulburon. Dapat ay tututok naman tayo dito sa comparative advantage, environmental impact nitong coconut production dahil tinitingnan na nila yan ngayon. And then you have your labor conditions.
tinatanong na, ang dami-dang, tinitingnan nila yung ating pag-aakyat, harvesting, dahil marami daw reported na nahuhulog, nadidisgrasya. Buti kung hindi mamatay, ano mapilaya na. And then yung ating dehusking. Kita niyo yung dehusking natin na talaga namang pagka nagkamali ka ng diretso sa dibdib, ano? So yan yung mga tinitingnan nila na dapat inaayos na. And that should have been addressed kung meron sana engineering unit ang PCA. So mamaya yan, yung organization ng PCA, tingnan natin. Filming daw eh. Oo, filming or whatever. Sige, next. And then child labor. Ito naman, matagal na tayo nga pero kinamusap ito, inupuan ito ni former Secretary Piñon sa FAO, na part kasi ng ating pagdidisiplina or pag-aaruga ng ating mga anak, yung tinuturuan sila natin ng paano gumawa ng mga bagay-bagay, no? Family farming. Yes, family farming. Then ito, yung health and safety nga, yun yung panahulog. Mga nahuhulog na daw yung ating mga anak. Oo nga naman, kasi diba, sa India makikita nyo kahit babae nakaganon-ganon lang ng ano. Sa atin talaga namang, parang, ilan na lang ang Department of Agriculture, 100 anong ilang taon na tayo na independent nation? 116, yan na. Hindi pa umusad yung ating pag-akyat ng Diyo. Ganun pa rin. Next. So, America, yan yung kanina, second biggest market natin. Walang kamatayang issue ang saturated fats. Pero alam nila yan na hindi ano yan. Yeah. They just want, actually, ang tawag ko niyan is attack strategy. You want to attack our government. Issue sila ng negative na babagsak ang presyo. Hahatakin nila ngayon. They want our coconut oil, but they just want to get it at low price. Ano yun? Attack strategy. And then yung major allergen, ayan, pinagtrabahuan namin din ng matagal na bulungan. So with the assistance ng ating mga technical experts na ipatanggal natin sa listahan ng USFDA na hindi allergen ang ating coconut. Dahil coconut is not a nut. It's a drupe. Coconut tree is not a tree. It's a palm. So hindi qualified dyan sa allergen. Okay? And then itong issue ng sterol and iodine level. The problem ng ating standards ngayon ay, Ma'am Agnes, walang parameter on sterol authenticity ang ating existing PNS ng PCO. Kaya hindi natin ma-elevate ito sa codex. So wala pang international, wala pang codex standards ng PCO. So ito yung mga dapat tinututukan na kailangan i-update kasi malaking industriya ang tinatamahan. Okay? And then adulteration ng CNO, which again, ma-attach doon sa ating kakulangan ng sterol test. Dahil sterol test at iodine test, yan yung DNA test ng lahat ng vegetable oils. Makikita through that test kung ito ba talaga ay 100% na VCO, 100% na CNO, or pinaghalo or mga adulterated. So makikita natin. Sige, next. Tarif, sige. Ayan. Japan, yan, napakahigpit ng Japan. Food safety law pa rin nila ang talagang kailangan sila. Next. Organic certification in Japan, yan, yung Just Agricultural Standards. Next. Natural, di ba? Halugin mo yan eh. So, ibig sabihin, yung non-compliant na product, pumalo na doon sa compliant. So, yun yung dapat bantayan na kahit yun yung palagi kong sinasabi sa ating PhilMec, no matter how small, yung ating processing facility na binibigay, it should be food safety compliant yung ating process. So ito, kung titingnan natin yung value chain ng ating copra and coconut oil, ang coconut oil value chain, ang pinaka-critical is the copra production. Diba? Hindi natin pwedeng patayin yung ating coconut oil value chain, kasi ang pinakamalaki. Ang kailangan natin gawin is i-address natin yung problema and the production of copra. Dahil yun ang may problema. And then, i-upgrade yung mga proseso din sa oil milling. Dahil kung papasok tayo sa mga oil mills, naku po, naghahalo na po yung lubricants ng oil at saka yung coconut oil na milling. So, anong resulta no? Sigurado, ibang contaminated. So, yun yung mga ano. Kaya bago ako umalis ay nag-set up na kami na inspection protocol kung paano. Next. Yan, Codex Alimentarius, yun yung mga standards. Next. So, paano makakatulong itong CFIDP at saka PCA? So, PCA nandyan yan, ang kanyang mandato is to spearhead the integrated development of the coconut industry. Mandate niya yan. So, whether there's CFIDP, there's RA 11524 or not, naandyan yan. Sa creation ng PCA with tatlong batas po yan. PD 232 of 1973, PD 961 of 1976, and PD 1468 of 1978. Parehas po ang lingwahe niya. So, yan po yung kanyang mga. So, mandated yan siya to regulate the marketing and export of coconut products.
Okay. Yeah. And then, ayan yung LGs yan. Lahat naman po yan represent yan mamaya ni Sir. Next. Oh, ISO certified na naman daw ang ating PCA. So, ibig sabihin, lahat ng mga batas, lahat ng mga administrative assurances ay pwede nang sundan. Okay? Sige, next. So, ano ang kailangan gawin? Una, number one, i-calibrate muna natin gaano ba kahanda ang ating industriya nito papasok ng mga opportunities at challenges. Lalo na ngayon, with the Middle East War. So we need to conduct massive information campaign. Dahil hindi po talaga, wala po talagang kamuwang-uwang ng ating mga kapatid. On the ground, kung ano itong mga pangyayari, hindi nila kilala ang coconut industry. Kaya pag nagkakandak ko ng training, kahit COPRA pa lang, talagang first session is pakilala ko ang industriya. Kaya yan ang pinakamalaki nating problema. Kahit sa PCA, sabi ko sa kanila, hanggang suot niyo ang ID ng PCA, dapat kilala niyo ang coconut. Sa coconut itself, ano parang ang kanyang product, ano ang kanyang mga morphology, physiology, and morphology. Dapat kilala mo ang mga batas sa PCA at mga batas na nag-aware ng coconut industry. At pangatlo is kilala niyo ang industriya. Dahil napakalawak ng coconut industry. There are a lot of big industries within the coconut industry. Next. Compliance monitoring ng copra production. Try natin educate yung ating mga farmers, no? Good quality production from farm. Fourth. Next. Ito, napakahalaga nito. Review the existing laws. I call the attention of the office of Senator. Ito po yung sir. Napakarami. Kung gusto niyo po ng listahan, kompleto ako ng listahan ko. Yes, okay. Existing laws na napakarami dahil nagtutulungan. Ngayon, ito na naman, magkakaproblema na naman tayo nitong no? Sigurado tataas, mag-escalate ang presyo nitong kopra. Nagtutulakan si PCA at si NEDA kung sino talaga mag-impose ng regulation ng pricing. Dalawang batas ang nandyan. Una, yung SINEDA ang mag-ano, but it is superseded by our PD 1644, giving the full authority to the coconut industry to regulate the marketing and export of coconut. So, yun. And then, yan po yun, no? Napakarami po kasing batas. So, kailangan natin i-update yung relevant pa sa ngayon, i-amend yung mga luma, pero applicable pa, at i-repeal na yung mga outdated. Dahil hanggat nandyan yung batas at hindi siya repealed, pwede siyang gamitin natin to impose kung anong kailangan natin at pwede siyang gamitin against us kung hindi natin i-implement. So kung hindi na ginagamit, hindi na sa tingin natin na hindi na kailangan, abay i-repeal na. Mandated po yan under our years of doing business act na lahat ng mga lumang issuances na hindi na relevant dapat tanggalin. Okay? Review the organizational classification and structure of the PCA. Bakit hindi makakakilo si PCA? Sir June, dito na lang yung ating taga-PCA. Bakit hindi makakakilo si PCA? Si PCA is created as a public corporation, government-owned corporation. But, napakalaking bat, nakalagay sa charter niya na hindi siya pwede mag-engage into commercial activities. Anong klaseng ka? Diba? Anong klaseng GOCC ka? Dati maintindihan natin yun dahil nandiyan ang CIIF. Diba? Si CIIF ang business arm ng ating coconut industry. Pinangalan na si CIIF, pre-guys na si CIIF. Paano kikilos tinigil ang kukulevity? PCA is just operating 10% of its requirement, of its operational requirement. Paano makakakilos si PCA sa 10%? Galing yan sa mga sinisingil ng PCAP. Yun lang yung bumubuhay sa kanya. Kaya yung mga mataas na yung sweldo ng magkataga, DTI sa gabi, mga taga-government, kami taga-PCA na may-ari, yaya ng pinakamalaking industriya ng Pilipinas, billionaire industry, kami po ay naghihingan loob sa aming sweldo. O diba? Ang ating mga CDO ay wala man lang mesa sa munisipyo. Diba sir, no? O ganyan po. Kaya dapat kailangan i-review ang organizational classification kung tama ba na GOCC pa si PCA, and then we need to look at this structure. Napakarami niyang kakulangan na para maging responsive to the needs of the industry. Napakahaba ng value chain coconut, and yet, wala siya engineering. Kita niyo sa isang planta pa lang kung gaano karami makinarya sa kailangan, and yet wala kang engineering department. Peel rice, makita ninyo. Ang peel rice, alam natin yan. Okay. Harvest, giling, bilad, milling, kaldero na ang kasunod. And yet,
napakatibay ng kanilang engineering department. Ito yung si PCA, na 1 kilometro yung ano mo, yung product chain mo, wala ka ba ng engineering department? Ha? And then ngayon, meron na tayong, yung dapat advance na yung research natin, hindi na yung mga buron, mga ice cream na yan. But we do not have the industrial research. Meron dito na tinanggal dahil nga hindi kaya suportahan. Second is, walang investment department, walang investment and enterprise development unit ang po natin. In fact, 80% of rural enterprise talaga po natin face dyan. Ito yung mga kakulangan na walang-wala dyan na napakahalaga. At isang wala, tinanggal, regulatory unit. PCA, Philippine Coconut Authority, and yet wala kang regulatory unit. Siningit lang, nung nag-reor sila yung isang sentence na yan, na to coordinate the regulatory, the whole function of PCA, nandun yan sa unit ko. So kumakain ng 80% of may function, ito pag-address mo sa mga regulatory concerns, napakalaki nito. At yan, ito yung tinanggal, una sa mga sinanggal sa PCA. Okay, so next. Ayan, investment. Ayan na yan, sabi ko kanina, number 1, anong mga kailangan natin matukan? Material balance utilization, improvement ng ating copra production, na napakalaking industriya niyan. Value addition ng ating crude coconut oil. Dapat hindi crude coconut oil ang nilalabas natin. Expansion ng domestic market. Dahil yan yung magsishield ng ating industriya para hindi matumba. And then intensify research. Kailangan meron tayong industrial research, clinical research, para ilaban natin. Pag merong iskaya natin, report yung lahat. Professional service crew. Ito yung sinasabi ko. Problema na natin ito, wala nang umaakyat. Kaya nga nung nagkaroon tayo ng problema sa supply, bumibiyahe ako halos buong Mindanao. Sabi ko, hindi naman yata supply ang problema. Yung pag-akyat yata. Kasi halos matutumba na yung mga coconut natin doon. Nandito na yung in fact, yung Singaporean na kasama ko, nagsabi, "But why is it that nobody is harvesting your coconut?" Kasi biyahe kami from Davao to Butuan. So kahaba mo and then yung napapansin na, karami namang bakit sasabihin walang supply? So ibig sabihin, there's a missing link somewhere. No? So business coaching and mentoring. Ito yung yung aking mga alaga yung mga dinevelop ko sa BA, hanggang ngayon ay hanimunan ko yan sila. Machineries and equipment design and fabrication. Isa ito sa mga kailangan natin. Kasi malalaki or malakihan andyan India, andyan China, andyan Taiwan, andyan yan, ready yan. But what about the small businesses? Hindi ko pwede itong ganito kalalaki. So ito yung dapat tutukan din. Okay? Farm learning schools. Hindi man kaya so dito na lang dapat natin itutok sa farm learning schools. Next. Important role ng cooperatives. Ito, product integration and consolidation. Dapat corporative natin management. Kasi kung titignan natin yan, general smallholders, raw material yan for industrial uses. So, ibig sabihin, volume talagang pinag-uusapan. So, paano gagalaw sila? Paano makakapasok sa industriya? Paano maging active player si coconut farmer na hindi pa niya maibenta agad yung kanyang product. So, dapat ito, si cooperative, ito yung consolidation and product integration and consolidation. Kasi doon mo pwede itutok na yung compliance to market requirements. Yun na yun. Maraming salamat. Formally close this, I would like to go back to simula na originally talaga, ang intent ito, paano talaga to create a platform or na napapag-usapan at least yung two main sabi na kami nagsimula dito sa small coconut farmers, their organization, hanggang cooperativization, hanggang sanang farmer-owned and managed enterprise. Yan ang ating direction dito. And then the laws are limited, the situation is limited, it's changing, but there are so many things how we can do. Kung makahanap tayo ng proper synergy of the 3.5 billion we do not claim to represent, but at least the more organized coconut farmers are willing to engage. And then the industry again, we're not trying to, but then yung campus there, the organized at magkasama. And it's very fortunate na sabi ko kay hindi ko nagkita sa iyo, mas ka naman dito. Because we did not consciously invite naman every figure, but I think obviously, as Jeff said, authority ka eh. Hindi mo maiwasan yan. Authority ka. Either pupurihin ka o sisitinin ka sa hindi mo nagawa. And there are possibilities. And I hope that you found this meaningful, productive, and more important
next time, okay yun. Punta uli ka mo versus, ay, salamat tapos na yan. Yun ang katapusan.